So for this video po, pag-uusapan po natin si redox reaction and this time in basic solution. Yung previous po natin ay in acidic solution. So now, let's do basic solution. So meron na nga tayo ditong reaction. Si permanganate ion plus oxalate will produce manganese dioxide and carbon dioxide. At isinulat ko na rin po yung ating half reaction. Makikita nyo sa baba, permanganate ion at saka si manganese dioxide. Dioxide po pala yan. Lagyan natin ng 2. Ayan siya. And then, itong si oxalate at saka si carbon dioxide. Ang una po natin gagawin is to balance the number of elements other than oxygen and hydrogen. So, for example, dito sa first half ng ating reaction, we have Mn isa. So, balance na siya. May isa dito sa reactant, may isa din dito sa product. So, wala na tayong gagawin dyan. On the second half ng ating reaction, we have carbon, 2. However, dito sa ating product, isa lang. So, kailangan po balance siya. So, kasi 2 dito, dapat 2 din dito. Kaya, maglalagay tayo ng 2 beside po dito sa ating product. Ayan siya. So, 2 ng carbon. Dito, 2 din po yung carbon. Okay? So, next po ay ibabalance na natin si oxygen. So, pag-balance po natin kay oxygen, we have to add water molecule. So, depende po kung ilan po yung kulang. For example, dito, 4 yung ating oxygen, dito 2 lang. So, kailangan mag-add din tayo ng 2 pa dito para maging 4. Kasi nga, ibabalance nga po natin sila. So, maglalagay po tayo ng 2 water molecule. Ayan, dito kasi 2 oxygen plus 2 oxygen equals 4, which is 4 din po dito. Okay? Tapos, dito naman sa baba, makikita nyo, ayan, 4 oxygen. Tapos, meron na tayong 2 times 2, kasi nga, meron tayong coefficient dyan na 2, so 4. So, 4 at saka 4 dito ay balance na siya. So, wala na tayong ilalagay na water molecule kasi nga, balance na yung ating product at saka yung ating reactant ng number of oxygen. Now, we have to balance the number of hydrogen. Sa pag-balance natin ng number of hydrogen, ika-count lang natin kung ilan yung hydrogen, no? For example, dito sa product, meron tayong 2 times 2. Yan, 2 times 2 equals 4. Meron tayong 4 na hydrogen dyan. So, dapat din dito sa ating reactant, meron ding 4 na hydrogen. So, para mag-balance po tayo ng hydrogen, maglagay po tayo ng proton or H+. So, I will just rewrite 4. H+ po yung ilalagay kasi nga 4 yung ating hydrogen, dapat 4 din po sa ating reactant. Dito naman sa ating second half, ay wala po tayong hydrogen. So, hindi na po natin yan lalagyan ng H+. If na-balance na po yan, ang titingnan po natin now ay yung charges po, no? Total charges. So, dito, makikita natin, meron po tayong 4 times 1, so, plus 4. Okay? So, meron tayo niyan. Tapos, erase ko lang itong, ayan. So, again, 1 times, may 1 tayo, positive times 4, 4 plus. Tapos ito, this is the net charge na of permanganate ion. Ayan siya. Tapos dito, 0. Dito din po, 0. So, dapat po ay, sila, no, balance. So, kung 0 dito sa product natin, dapat ganun din dito sa ating reactant. So, makikita nyo, 4 minus 1, that's plus 3. So, kailangan maglagay tayo dito pala ng 3 electrons. Okay, 3 electrons para, ayan, so, negative 3 plus 4 is positive 1, minus 1 is now equal to 0, at saka 0 din po dito sa ating product, kaya, na po siya, balance na po siya. Sa ating second half naman, ito, makikita natin yung net charge niya ay 2 minus, tapos dito 0. So, dito po tayo maglalagay sa more positive side. So, of course, 0 is more positive than negative 2. So, dito po tayo maglalagay ng 2 electrons para meron po tayong 2 dito. So, 2 dito, 2 dito, kaya
balance na po siya. So, as you can see po dito sa baba, isinulat ko na siya. Ito. Ayan, kung ano yung nasa dito sa taas, isinulat ko na po siya. Pagkatapos, ay titingnan po natin kung ilan po yung electrons dito sa reactant natin. So, before the arrow, ayan, yan po tinatawag nating reactant. After the arrow, yun po yung tinatawag natin na product. Okay, so sa reactant natin, we have 3 electrons. Dito, 2 electrons. So, dapat magkapareha yung electrons sa ating reactant at saka sa ating product. So, ang gagawin natin ay imo-multiply natin ito ng 2, the whole thing. At ito ay imo-multiply natin ng 3. Lahat po yan imo-multiply natin. Okay, didistribute natin yan dyan isa-isa. Okay, so pag multiply po natin, ayan, 2 times 3, magiging 6. Ayan siya, tapos 4 times 2, 8. Tapos, ayan, punta dito, 2. Dito rin 2, ayan. Tapos 2 times 2 equals 4. Same, dito 3. Kaya may 3 dyan. Ayan, 3 times 2, kaya may 6 dyan. At saka 3 times 2, kaya may 6 po dyan. So, minultiply lang po natin siya isa-isa. So, ngayon, titingnan natin kung ano yung mga same. Okay? So, makikita natin, again, ito po yung ating product side at ito po yung ating reactant side. Titingnan lang natin kung meron bang magkaparehas. So, sa reactant side, meron tayong 6 electrons. Sa product side, meron din tayong 6 electrons. Kaya, cancel natin yan. So, ito na po yung answer natin. No? Matapos po tayo mag-cancel ng 6 electrons. So, medyo nilitan ko lang yung sulat ko kasi maglalagay pa po tayo ng OH+. Kasi nga, acid pa po ito with the presence of H+. So, alam natin na acid pa po yan. So, yung sabi ko kanina na basic solution tayo. So, kailangan pa natin pong lagyan ng OH-. So, kung ilan pong H+ na meron tayo, ayun din po yung ilalagay natin na OH- sa both sides. So, 8 OH-. Okay? 8 OH-. Dito din po, kasi wala na akong space, dito ko na lang po sa taas ilalagay, 8 OH- din po. And take note, 8 OH- plus 8 H+, it will produce 8 water molecules. Okay? 8 water molecules. So, yan po, nirewrite ko na po siya at yung OH-, inilagay ko na lang po sa taas kasi wala na akong space, ano? Yan, 8 OH-. So, titingnan ngayon natin kung baka meron ng magkaparehas. For example po dito, meron po tayong 8 water molecule at dito 4 water molecule. So, kakancel po natin yan kasi dito 4, dito 8. So, ayan, 8 minus 4. So, 4 na lang po yung matitira dito. So, our final answer is 4 H2O plus 2 MnO4 minus plus 3 C2O4, 2 minus, will produce 2 MnO4 plus 6 CO2 plus OH minus na lang. So, dito ko na lang plus 8 OH minus. So, yun po yung ating final answer.